Naniniwala ka ba na kapag ang isang bagay ay nakatakda para sa iyo, ay susundan ka nito kahit saan ka magpunta? Yung kahit na anong iwas mo ay para itong anino na nakadikit sa iyo. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at pati na rin po sa inyong mga giliw na tagapakinig. Isa po ako sa masugid niyong taga-subaybay na palagi pong nag-aabang sa mga bago niyo pong upload. Ang aking ikikwento ay nangyari nung ako ay binatilyo pa lamang. Ang pangyayaring ito sa buhay ko ang nagturo sa akin ng napakaraming bagay at naghubog sa akin sa kung ano po ako ngayon. Pilit ko po kasing iniiwasan dati ang isang responsibilidad na maging tagapagtanggol ng mga tao laban sa mga aswang. Ngunit kapag pala nakalaan sa iyo ang isang bagay, ay hinding-hindi mo ito magagawang talikuran. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Vergel. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. At saan ka galing, Vergel, ha? Kanina ka pa wala rito sa bahay, ha? Imbis na nagsasanay ka sa paggamit ng orasyon, ay kung saan-saan ka nagpupunta. Ipapaalala ko lang sa'yo na hindi porke isa kang Bertudes ay hindi mo na kailangan magsanay. Pasensya na, tay. Nakipaglaro po kasi ako kay na Owen, eh. Nalibang po ako masyado sa paglalaro ng patintero, kaya hindi po kagad ako nakauwi. Hindi ba sabi ko sa'yo, ay ayoko na naglalaro ka pa? 14 ka na. Hindi ka na bata. Ang dapat mong binibigyan ng atensyon ay ang pagiging Bertudes mo. Tandaan mo, ilang araw na lang ay 15 anyos ka na. At pagtungtong mo sa ganung edad, ay ipapasa ko na sa'yo ang responsibilidad sa pakikipaglaban sa mga aswang sa pamamagitan ng paggamit ng orasyon. Tay naman, bakit kasi napaaga yung ipapasa sa akin ng ganyang kabigat na responsibilidad? Yung mga kaedad ko nga po hanggang ngayon, naglalaro pa rin, tapos nag-e-enjoy nila ang kabataan nila. Samantalang ako mula nung 8 taong gulang ako, palagi nyo na lang ako sinasanay sa pag-oorasyon at paggamit ng iba't ibang anting-anting. Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin naiintindihan na iba ka sa mga bata dyan? Vergel, anak, isa kang Bertudes. Isinilang kang may kakayahan na mapagana ng mabilis ang mga orasyon at gumamit ng anting-anting. Kahit hindi ka nasanayin. Ngunit hindi ibig sabihin na isa kang Bertudes ay pababayaan mo na manatili ang kapangyarihan mo sa ganyang estado. Mga aswang ang lalabanan mo at iba-iba ang kanilang lakas. Kaya makabubuting maging handa ka kapag ipinasa ko na sa iyo ang aking responsibilidad. Alam ko naman po yun, tay. Siyempre, bata pa lang ako, Sinabi niyo na sa akin yan ng paulit-ulit, Ang ibig ko pong sabihin, ay hindi po ba pwedeng kapag umidad na ako ng 18 ay saka niyo sa akin ipasa ang responsibilidad na yan? Gusto ko po kasi na masulit ang kabataan ko, Alam mo ba kung ilang taon ako nung ipinasa sa akin ng lolo mo ang responsibilidad na protektahan ang baryong ito mula sa mga aswang? 12 taon pa lamang ako doon. Magpasalamat ka pa nga at ginawa kong 15 sa'yo. Pero tay, ayoko nga po ng responsibilidad na ganyan. Kung buhay pa sana si nanay, sigurado ako na hindi siya papayag sa gusto niyo mangyari sa akin, Kung buhay pa nanay mo, malamang ay lalaki kang duwag at walang lakas ng loob dahil palagi kang magtatago sa saya niya. Magpasalamat ka dahil sinanay kitang maging matapang, Vergel. At huwag ka nang kumontra pa dahil wala ka na magagawa dahil sa pamamahay nito, ako ang batas. Kaya ako ang masusunod. Nagkakaintindihan ba tayo? Napayuko na lang ako nang masigawan ako ng tatay ko. Bata pa lamang po ako, Sir Blair, ay para na akong robot sa bahay na yun. Hindi ko po pinili na maging Bertudes. Nasa lahi na kasi namin yun at nakita ko kung gaano kasaya si tatay nung nakumpirma niya na isa nga akong Bertudes. Sa una
ay natuwa ako dahil kakaiba ako sa ibang bata, pero naging sagabal na yun para makapaglaro ako at magawa ang mga bagay na normal na ginagawa ng isang bata. Tsaka doon ko sinabi sa sarili ko na sana ay hindi na lang ako naging Bertudes. Imbis na makipaglaro sa mga kaedad ko, ay sinasanay ako ng tatay ko sa pagpapalakas ng aking kapangyarihan at kakayahan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kinagabihan, habang kumakain kami ni tatay ng hapunan, ay binasag niya ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Nasabi ko na kay Kapitan, ang pagpapasa ko sa iyo ng aking tungkulin bilang protektor ng ating baryo mula sa mga aswang sa darating mong kaarawan. Ang gusto ni Kapitan ay magkaroon ng kahit simpleng pagtitipon sa plaza upang malaman ng lahat na ikaw na ang aasahan namin na makikipaglaban sa mga aswang. Tay, hindi po ako sigurado kung handa na ba ako dyan eh. Baka mabigo lang po kayong lahat sa akin. Ako ang magsasabi kung handa ka na o hindi pa. At alam ko anak na handang-handa ka na. Huwag kang mag-alala dahil gagabayan pa rin naman kita eh. Nandito pa rin ako para tulungan ka kung kinakailangan. Pero paano po ang pag-aaral ko, Tay? Pasukan na po sa susunod na buwan eh. At kailangan ko na pong mag-enroll. Kaya mong pagsabayin ang pag-aaral mo at ang magiging responsibilidad mo, Berhel. Sigurado ako sa bagay na yan. Hindi niyo man lang po ba ako tatanungin kung kaya ko ba o mahihirapan ba ako kung pagsasabayin ko ang dalawang bagay na yan? Pambirang yan. Bakit parang kayo na po nagdidesisyon para sa akin? Aba, at talagang nagtanong ka pa. Malamang ako ang tatay mo eh. At wala ka pa sa ustong edad para magdesisyon ka para sa sarili mo. Basta't makinig ka na lang sa akin at sundin mo ang mga sinasabi ko sa'yo. Nag-iisa kitang anak, Berhel. Kaya dapat lang na ikaw ang magmana ng tungkulin ko sa baryo natin. At huwag mo kong ipapahiya. Kilala ang pamilya natin bilang mauhusay na manunugis at antingero. Kaya ipakita mo sa lahat, lalong-lalo na sa akin, na karapat-dapat ka sa pamilyang ito. Nang sandaling iyon, ay alam ko na kahit na anong sabihin ko pa kay tatay, ay hindi talaga siya makikinig sa akin. Mas importante kasi sa kanya ang reputasyon ng aming pamilya kesa sa kung ano talaga ang makapagpapasaya sa akin. Dahil sa pakiramdam ko ay wala akong kalayaan, ay naisipan ko na maglayas, Sir Blair. Sinamantala ko ang pagkakataon na mahimbing na natutulog si tatay bago ako tahimik na nag-impake. Nagdala rin ako ng ilang anting-anting. Wala akong pera kahit piso nung ako ay naglayas. Naglakad ako at nakisakay sa mga jeep na nakita ko hanggang sa nakarating ako sa isang maliit na baryo na malayo na sa aming lugar. Naging palaboy po ako doon at namalimos ako para lamang mabuhay. Isang umaga, habang kumakain ako ng tinapay sa gilid ng basketball court, ay isang binatilyo ang lumapit sa akin. Walang imik niyang kinuha ang bag ko at itinaktak niya ang lahat ng laman noon. Hoy, teka! Anong ginagawa mo? Ano ba yan? Wala naman palang mapapakinabangan sa laman ng bag mo eh. Puro mga damit na ang papangit. Eh ano bang akala mo? May laman niyang pera o ginto? Nakita mo nang palaboy lang ako eh. Tignan mo ang ginawa mo. Dinumihan mo pa ang mga damit ko. Eh ano naman kung madumi ang mga damit mo? Madumi ka na rin naman eh. Hindi lang madumi, mabaho pa. Grabe, ilang araw ka na bang hindi naliligo ah? Ang bantot-bantot mo. Hindi ko na maintindihan ang amoy mo eh. Amoy araw na parang dumi ng kalabaw na ewan. Eh ano bang pakialam mo kung mabaho at madumi ako? Mas okay na yun kesa naman sa ugaling demonyo. Ano? At sinong demonyo ang tinutukoy mo ha? Basta, alam ko yung demonyo ay nakasuot ng sandong kulay itim at shorts na pula. Kulay na kulay pa lang. Pag demonyo na talaga eh. But, teka. Yan ang suot ko ah.
Ganon, demonyo pala. Di papakita ko sa'yo kung paano ako maging demonyo. Tinapaktapakan ng binatilyo ang mga damit ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at malakas ko siyang itinulak na nagresulta para mapaupo siya. May mga magulang ka ba? Parang wala kasing nagtuturo sa'yo na magandang asal. Bakit mo ako tinulak Naghahanap ka talaga ng gulo, no? Ako pa talaga ang naghahanap ng gulo ngayon. Samantalang nananahimik ako rito tapos ikaw itong lumapit sa akin at kung ano-ano ang ginawa mo sa akin. Tumayo ang binatilyo at malakas niya akong sinuntok sa muka. Pumutok ang labi ko. Gaganti sana ako at naisip kong gamitin ang kakayahan ko sa pakikipaglaban. Pero natigilan ako dahil naalala ko na sinabi sa akin noon ni tatay na gagamitin ko lamang yon sa mga aswang. Kaya nang muli akong suntukin ng binatilyo ay tuluyan na akong natumba. Sisipain pa niya sana ako nang isang boses ng matandang lalaki ang narinig ko. Hoy, Tanya! Ano yan ha? Kapag itinuloy mo yan, isusumbong kita sa tatay mo nang mapalo ka na naman! Naku, nandito na naman ang pakialamero matanda. Malas talaga. Hoy, ikaw na palaboy kang mabantot ka. Hindi pa ako tapos sa'yo Babalikan kita. Nagmamadaling tumakbo palayo ang binatilyo. Nilapitan ako ng matandang lalaki at inalalayan niya akong tumayo. Ayos ka lang ba? Oo nga pala. Bakit ko ba tinatanong kung ayos ka? Halatang hindi ka ayos. Tignan mo nga't dumudugo ang uso mo. May pamunas ka ba niyang malinis? Ayos lang ako, tatang. Hindi naman po malakas yung muntok yung mokong na yun Pagpasensyahan mo na yung si Tonyo. At talagang mahilig talaga yung makipagbasag ulo. Palibasa madalas siyang bugbugin ng tatay niya. Kaya ginagawa rin niya yun sa ibang tao. Kaya po pala ganun ang ugali niya. Parang ang tindi po ng galit niya sa mundo. Tatang, salamat po pala kasi kung di po kayo dumating, malamang natadyakan na ako sa mukha kanina. Mabuti na lamang at sakto na napadaan ako dito. Ang mabuti pa ihatid na kita sa inyo. At baka inaabangan ka nito niyo sa kung saan. Abay teka, saan ka nga pala nakatira? Tatang, wala po akong bahay at wala na rin po akong mga magulang. Ang totoo po niyan dayo lang po ako sa lugar na ito. Namamalimos lang po ako para meron akong pambili ng pagkain. Abay naku, nakakaawa ka naman pala. Saan ka natutulog niyan sa gabi? Yun, kung saan-saan lang po. Kung saan po ako abuti ng antok, doon na po ako natutulog. Abay, delikado yung ginagawa mo. Hindi sa tinatakot kita, Pero meron kasing aswang na gumagala rito sa lugar namin. At sa iba pang karatig lugar na malapit dito. May mga napatay na yon. Kaya kung mananatili ka rito, ay baka may masamang mangyari sa iyo. Kaya ko po ang sarili ko, tatang. Saka wala po akong ibang mapupuntahan Wala po akong mapagpipilian kundi ang manatili rito. Abay, gusto mo bang humingi tayo ng tulong sa kapitan namin dito? Baka matulungan ka nung madala sa bahay ampunan. Naku, ayoko po. Galing po kasi ako sa bahay ampunan At hindi po naging maganda ang karanasan ko doon. Tumakas nga po ako doon kasi pinagtulungan po ako ng ibang bata ron. Hindi ko ugali ang magsinungaling. Pero naisip ko na kailangan kong gumawa ng kwento upang hindi ako madala sa bahay ampunan. Sinabi ko rin na wala na akong mga magulang dahil baka hanapin ng matandang yon ang tatay ko at ibalik ako sa bahay. Abay, kung titignan, para palang panteresya ang buhay mo. Ilang taon ka na ba? At ano ba ang pangalan mo? 14 na taon na po ako.
At Berhel po ang pangalan ko. Berhel? Ako naman si Alfonso. Malapit lang ang bahay ko rito. Kumain ka na ba? Kumakain po ako kanina, tatang eh. Pero nung suntukin po ako ni Tonyo kanina, nabitiwan ko po yung tinapay ko. Ayun po. Ang dumi na oh. Sayang kasi, hindi ko na po yung pwedeng kainin. Natapak-tapakan na rin eh. Abay talagang di mo na pwedeng kainin yan. At baka mamaya sumakit pantan mo. Ang mabuti pa sumama ka sa akin. Doon ka mag-almusal sa bahay. Tama-tama. Kasi dinamihan ko ang binili kong pandesal ngayon. Tari ka na. Talaga po? Okay lang po sa inyo na sumama po ako sa bahay nyo? Oo nga. Mapagkakatiwalaan ka naman siguro, hindi ba? Hindi ka naman siguro magdanakaw dahil mukha ka namang mabait. Hindi po, promise po. Hindi ko po kayo pagnanakawan. Kung ganun ay tari ka na para makakain na tayo. Maraming salamat po talaga, Mang Alfonso. Sumama ako kay Mang Alfonso sa bahay niya, sa isang kubo na may isang kwarto. Maaliwalas ang loob at malinis. Pinaupo niya ako sa kusina habang kinukuha niya ang mainit na tubig sa lutuan nila na nasa labas. Habang hinihintay ko ang pagbabalik ni Mang Alfonso, ay isang dalaga na may mahabang buhok at mataray na mukha ang lumabas sa kwarto. Agad siyang sumigaw pagkakita niya sa akin. Lolo! May magnanakaw po na nakapasok! Lolo! Teka, hindi po ako magnanakaw. Huminahon ka, ate. Anong hindi ka magnanakaw? Sa itsura mo pa lang alam ko magnanakaw ka. Lolo, nasan ka na ba? Tulungan mo ako rito, may magnanakaw na nakapasok. Ano ba naman yan, Erika? Mas malakas pa yung bunganga mo kaysa sa sipol ng takure. Lolo, tumawag po kayo ng tanod. O kaya mga pulis o kaya mga sundalo. Kahit bumbero, tumawag po kayo. Dahil pinasok po tayo na magnanakaw. Tingnan niyo po, nakaupo pa talaga sa kusina. Ang kapal ng mukha. Huminahon ka nga muna! Ang ingay mo! Hindi magnanakaw si Berhel! Ho? Kilala niyo po siya? Abay, oo! Nakita ko kasi siya na binubugbog ni Tonyo, kaya isinama ko siya rito para makapagalmusal. Abay, kawawa naman dahil wala siyang tirahan at pamilya. Sa madaling salita ay isa siyang palaboy. O Berhel, iyan nga pala ang apo ko na si Erika. Pasensya ka na at talagang palaging mataas ang emosyon niyan. Kaya nasigawan ka niya. Abay, pinagliis sa Armalite yan eh. Ano? Lo, nagampun kayo ng isang palaboy? Lolo naman, bakit hindi mo muna ako tinanong kung payag ba akong mag-ampun kayo nang hindi naman natin kakilala o kaano-ano? Ang liit na nga po ng sinasahod ko sa pagkakahera, tapos nagdagdag pa po kayo ng bungangang palalamunin natin. Lolo naman, saka hindi po yung pusa na pwede niyong pulutin at iuwi dito sa bahay. Nakita mo na, Berhel. Sabi ko naman sa'yo mataas palagi ang emosyon niyang si Erika. Sa madaling salita, OA. Hala, Erika, makinig ka nga muna. Hindi ko inampon niyang si Berhel. Makikikain lang siya rito sa atin ng almusal kasi nga'y naaawa ako sa kanya. Saka tignan mo nga siya. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Hindi ako naaawa sa mga kagaya niya dahil madalas sa mga palaboy ay nasa loob ang kulo. Gaya na lang nung isang batang palaboy sa bayan na hindi ko nang binigyan ng barya dinuraan ba naman ako na para bang isa siyang unggoy? Naku, hindi po ako ganun, Ate Erika. Pero kung ayaw niyo pong saluwan ko kayo sa almusal, ayos lang naman po. Aalis na lang po ako. Mang Alfonso, salamat po ulit sa inyo ha. Teka, ano ka ba? Hindi mo kailangang umalis. Maupo ka dyan, maupo ka. At kakain tayo. Erika, umupo ka na rin at ayoko nang makarinig ng kung ano-ano. Walang mawawala sa'yo kung magiging mabait ka kay Berhel. Pambihira kang bata ka. Inirapan ako ni Ate Erika
bago siya umupo. Maya-maya lang, nagsimula na kaming kumain. May pandesal, pritong itlog, sinangag at tuyo sa lamesa. Sinamahan pa ang mga yon ng mainit na kape. Hindi ako makakain ng maayos dahil alam kong tinitignan ako ng masama ni Ate Erika. Kaya kahit gutom na gutom ako, ay hindi ko magawang makakain ng maayos. Para bang hindi ko malunok ang kinakain ko. Pagkatapos kumain, ay nagpasalamat ako kina Mang Alfonso at Ate Erika. Nagpaalam na rin ako sa kanila. Nang nasa labas na ako, ay tinawag ako ni Mang Alfonso at isang plastik ang inabot niya sa akin. Mang Alfonso, ano po ito? Tinapay at saging yan para meron kang makakain mamaya. Kung nauuhaw ka, uminom ka roon sa poso na malapit sa basketball court. Malinis ang tubig doon, malamig pa. Maraming salamat po talaga, Mang Alfonso. Sobrang bait niyo po sa akin kahit hindi niyo pa po ako sobrang kilala. Hindi kita kailangan makilala ng gusto para pakitaan kita ng kabutihan. At saka teka, meron pa pala akong ibibigay sa iyo. Ito ang kutsilyo. Mag-iingat ka sa pagdala niyan at baka ikay masaktan. Mang Alfonso, aanin ko naman po tong kutsilyo. Para saan po ito? Gamitin mo yan upang ipagtanggol ang sarili mo. Ibig niyo po ba sabihin gagamitin ko to kay Tonyo kapag inaway niya ako ulit? Ayoko po. Hindi ko po kayang manakit ng tao eh. Ay, ano ka ba? Siyempre, hindi mo talaga yan gagamitin kay Tonyo o sa kahit na kaninong tao. Dahil baka maging kriminal ka pa. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko sa'yo? Na mayroong aswang dito sa lugar namin. Huwag naman sanang mangyari, pero kung sakali na may aswang na umatake sa iyo, ay gawin mo ang lahat para ipagtanggol ang iyong sarili. Gamitin mo ang patalim na ito bilang iyong sandata. Sa bagay, tama po kayo. Mas mabuti na mayroon po akong magagamit kung sakaling atakihin po ko nung sinasabi niyong aswang. Kinuha ko mula kay Mang Alfonso ang kutsilyo at nilagay ko yun sa plastik. Matamis akong ngumiti sa kanya. Salamat po. Huwag po kayo mag-alala kasi kaya ko pong protektahan ang sarili ko. At hindi po ako papayag na mamatay ako nang dahil sa isang aswang. Kung pwede nga lang sana kitang patirahin dito sa bahay ay ginawa ko na. Pero nakita mo naman ang reaksyon ni Erika nang nakita ka niya, hindi ba? Sigurado ko na hindi siya papayag na ampunin kita. Pero huwag kang mag-alala dahil kakausapin ko pa rin ang apo ko at baka makumbinsi ko siya na dito ka na tumuloy sa bahay kahit pansamantala lamang. Hindi niyo na po kailangan gawin yon, Mang Alfonso. Napakalaking tulong na po para sa akin yung pinakain niyo po ako ng almusal. Tapos binigyan niya pa po ako ng tinapay at saging na pambaon. Pati po itong kutsilyo, malaking tulong din po ito. Lalong-lalo na po nung pinagtanggol niyo po ako kay Tonyo. Nakakatuwa ka talaga, Berhel. Ang mga kagaya mo ang masarap tulungan dahil marunong kang magpasalamat. Basta, kung kailangan mo ng tulong ko o nagugutom ka, ay huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Madalas ay nandito ako sa bahay, kaya hindi ka mahihirapang hanapin ako. Sige po, maraming salamat po uli. Aalis na po ako, Mang Alfonso. Ay, sige. Mag-iingat ka. Yung kutsilyo ha. Gamitin mo yan kung kinakailangan. Masaya kong umalis dahil hindi ko akalain na may taong kagaya ni Mang Alfonso na parang anghel na sobrang bait. Simula kasi nang umalis ako sa bahay, ay noon lamang ako nakaranas ng matinding kabutihan mula sa ibang tao. Mula noon ay naging sunod-sunod na ang pagtulong sa akin ni Mang Alfonso. May mga pagkakataon pa nga na kapag nakikita niya ako, ay inaabutan niya ako ng pera o hindi kaya naman ay pagkain. Kapag nagugutom naman ako at wala akong pambili ng pagkain, ay kinakapalan ko ang mukha ko at nagpupunta ako sa bahay ni Mang Alfonso para makikain.
Isang tanghali, nagpunta ako sa bahay ni Mang Alfonso dahil wala akong napagpalimusan. Pero wala roon si Mang Alfonso at si Ate Erika ang humarap sa akin. Naku! Nandito na naman ang palaboy na to. Makikikain ka na naman, no? Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Halos araw-araw ka na nandito para makalibre ng pagkain. Si Mang Alfonso kasi ang may sabi sa akin na kapag wala daw akong makain ay pumunta lang ako rito. Nahihiya rin naman ako pero hindi kasi ako mabubusog kung paiiralin ko ang pagiging mahiyain ko. Alam mo, sa totoo lang, ayaw ko talaga na pumupunta ka rito eh. Sayang ang paglilinis ko ng bahay kasi papadumihin mo lang. Ang dumi mo na nga, ang baho-baho mo pa. Ewan ko ba dyan kay Lolo kung bakit ang bait-bait niya sa'yo. Gayong wala naman siyang nakukuhang pakinabang sa'yo. Ito namang si Ate Erika. Parang hindi kilala ang lolo niya. Kapag tumutulong kasi si Mang Alfonso, hindi siya humihingi ng kapalit. Masaya na siya na nakakatulong siya sa kapwa niya. Ganong kabait si Mang Alfonso. At inaabuso mo naman ang kabaitan niya. Nako. Kayo talagang mga palaboy kayo. Kapag tinulungan kayo ang gusto nyo, ay habang buhay na kayong tutulungan. Kaya kayo nasa ganyang kalagayan eh. Dahil tamad kayo. Siguro nga po, may mga kagaya kong palaboy na tamad. Pero mas marami pa rin sa amin ang walang magawa kundi tanggapin ang aming kapalaran. Hindi po namin ginusto na maging palaboy. Saka, Ate Erika, matanong kita, bakit parang galit na galit ka sa mga palaboy? Dahil marami akong hindi magandang karanasan sa mga kagaya mo. Kapag hindi kayo nalilimusan ay kung ano-anong ginagawa nyo. At kayo pa ang galit na para bang obligasyon namin kayong tulungan palagi. Magsasalita pa sana ako. Pero dumating na si Mang Alfonso. May dala siyang bayong at agad ko siyang sinalubong. Ako na ang nagdala ng bayong hanggang sa kusina. Oh, Berhel! Abay, kanina ka pa ba nandito? Nagugutom ka na ba? Halos kararating ko lang po, Mang Alfonso. Medyo gutom na nga po ako eh. Ay nako, medyo matagal lutuin itong lulutuin ko. Magluluto kasi ako ng nilagang baboy. Ayos lang po. Sigurado po kung sulit ang paghihintay ko kasi masarap po yung lulutuin nyo eh. Dapat lang na maghintay ka. Kasi ikaw na nga itong makikikain lang eh, di ba? Wala kang karapatang magreklamo kahit bukas pa matapos ang pagluluto ni Lolo. Erika, ano ka ba naman? Hindi ka dapat ganyan magsalita kay Berhel. Kahit palaboy siya, ay dapat irespeto mo pa rin siya. Hindi ko rin natatandaan na tinuruan kita na dapat ay ganyan kang makipag-usap sa mga tao. Abay, parang wala ka na yatang respeto. Ako pa talagang walang respeto? Yang si Vergel ang walang respeto sa oras natin, Lolo. Hindi niyo po ba napapansin na ubaabuso na po yan ni simula ng tinulungan niyo? Nagiging tamad na siya kasi alam niya na makakakain siya dahil pwede kanyang lapitan kahit anong oras na gustuhin niya. Hindi naman araw-araw na nandito si Berhel. At isa pa, magpasalamat na lang tayo na wala tayo sa posisyon niya. Meron tayong bahay na tinutuluyan at nakakakain tayo ng 3 beses o higit pa sa isang araw. Kahit papano, pinagpapala pa rin tayo ng Diyos at naniniwala ako na ang tulong na binibigay natin sa ating kapwa ay ibabalik sa atin ng Diyos ng higit pa. Ay nako, o siya sige. Wala naman akong magagawa kung di ang hayaan ka sa mga gusto mong gawin, Lo. Pero Lo, sana matauhan ka na at maisip mo na pang-aabuso na yung ginagawa ng Berhel na yan sa'yo. Huwag ka po kasing masyadong mabait kasi talagang aabusuhin ka ng mga tao. Berhel, huwag mo nang pansinin ang Ate Erika mo. Ganyan talaga siya magsalita pero mabait naman yan. Ang mabuti pa ay tulungan mo na akong magluto para hindi ka mainip. Sa totoo lang, Sir Blair, talagang nasaktan ako sa mga sinabi sa akin ni Ate Erika. Naiintindihan ko kung bakit niya nasabi ang mga ganong salita dahil hindi niya ako kilala at siya na rin ang may sabi
na marami siyang hindi magandang experience sa mga kagaya kong palaboy. Pero dahil kailangan kong kumain para mabuhay, ay kinapalang ko na lang ang mukha ko, sabay lunok ng pride ko. Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog sa ilalim ng isang puno na nasa bukana ng kasukalan, ay bigla akong nagising dahil may kakaiba akong naramdaman sa paligid. Mabilis kong kinuha ang kutsilyong binigay ni Mang Alfonso. Tumayo ako at itinutok ko sa harapan ang kutsilyo. May tao ba dyan? Sino nandyan? Magpakita ka sa akin at huwag ka magtago. Hindi ako natatakot sa'yo. Magpakita ka! Laking gulat ko nang mula sa itaas ng puno ay may nilalang na bumagsak. Tumayo yun sa harapan ko at kinilabutan ako nang malaman kong isa yung aswang. Matangkad siya, Sir Blair. Medyo mabalahibo ang kanyang katawan. Matutulis ang mga ngipin at mga kuko niya, habang ang mga mata niya ay malalaki at nanlilisik na nakatingin sa akin na akala mo ay nagbabagang bolang apoy. Ang lakas pala ng pakiramdam mo. Iba ka sa mga nauna kong biktima na hindi nararamdaman ng aking presensya. Hindi ako natatakot sa'yo, aswang ka! Hindi ako papayag na gawin mo akong hapunan. Kaya kung ayaw pang mabura sa mundo, ay umalis ka na! Ang tapang mo naman para sa isang batang uhugin. Hindi na ako bata at hindi ako uhugin. Kayang-kaya kitang patumbayin kung alam mo lang. Kakaiba ka talaga. Sa dami ng taong nakakita sa akin, ikaw lang ang hindi natatakot sa akin. Dahil alam ko na gagamitin mo ang takot ko para mapatay mo ako. At sa lahat din ng aswang na nakaharap ko, ikaw ang pinakamaraming sinasabi. Madaldal ka! Isang nakakatakot na ngisi ang pinakawalan ng aswang. Umagos mula sa bibig niya ang malapot na laway at kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding gutom. Tinignan ko ng direkta ang aswang sa kanyang mga mata. Umusal ako ng orasyon at alam ko na gumagana ang aking orasyon nang hindi na nakatingin ng diretso ang aswang sa akin. Hanggang sa unti-unti siyang umatras habang may takot sa kanyang mukha. Ano ginagawa mo? Sino ka ba? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Ano bang nararamdaman mo? Natatakot ka na ba? Ha? Hindi ako natatakot sa'yo. Walang dahilan para matakot ako sa kagaya mo. Huwag ka nang mahiyang aminin na natatakot ka sa akin. Sinabi nang hindi ako natatakot sa'yo eh. Kung di ka natatakot, lumapit ka nga sa akin at tatakihin mo ko. Patayin mo ko at gawin mo akong pagkain. Yun naman ang gusto mong gawin, di ba? Manahimik ka. Hindi pa ako tapos sa'yo. Babalikan kita. At sa pagkakataon na yun, ay papatayin na kita. Hindi ako natatakot sa pagbabalik mo. Hihintayin kita. Pero kung gusto mong pang mabuhay, umalis ka na sa lugar na to. At huwag ka na magpapakita sa akin. Dahil sa susunod na magkita tayo, hindi na kita hahayaan na makaalis dito ng buhay. Tandaan mo yan. Kahit kalmado ang pagsasalita ko, ay nagawa ko pa ring takutin ng aswang. Nagmamadali siyang umalis at sa ilang segundo lamang ay naglaho na siya na parang bula. Alam ko na kaya natakot sa akin ng aswang ay dahil sa orasyong inusal ko. Doon ko napagtanto na maswerte ako dahil isa akong bertudes. Dahil kung hindi, malamang ay kanina pa ako kinakain ng aswang na yon. Kung nandito lang siguro si tatay, ay nakita niya ang nangyari. Sigurado ako na matutuwa yun kasi ginamit ko ang pagiging bertudis ko para itaboy yung aswang.
Nakaramdam ako bigla ng lungkot nang naalala ko ang tatay ko. Inisip ko kung kumusta na kaya siya o kung nag-aalala ba siya sa akin dahil matagal na akong nawawala. Pero kahit namimiss ko siya, ay sinabi ko sa sarili ko na wala akong dahilan para bumalik sa amin. Kapag bumalik kasi ako kay tatay ay alam ko na kokontrolin na naman niya ako. Ngunit alam ko sa sarili ko na darating ang panahon na kailangan kong bumalik kay tatay. Pero kung gagawin ko yon, ang gusto ko ay meron na akong isang bagay na maipagmamalaki sa kanya. Kinabukasan ay isang puno ng mangga ang inakyat ko para meron akong pagkain para sa hapunan. Wala akong pakialam kahit mga simansikmura ko basta't mairaos ko lang ang gutom ko. Nahihiya na kasi akong pumunta sa bahay ni Mang Alfonso dahil kay Ate Erika. Habang nasa itaas ako ng puno ay nagulat ako nang bigla na lamang may bumato sa akin ng medyo malaking bato. Pagtingin ko sa ibaba ay naroon si Tonyo at may mga hawak siyang mga bato. Muli niya akong binato at tumama yun sa hita ko. Aray ko! Tinamaan ako dun ah! Ang sakit! Talaga namang gusto kitang tamaan eh. Oh, eto pag isa oh. Tignan ko nga kung may iiwasan mo to. Hoy, tama na! Hindi ako ibon para batuin mo ako. At kahit ibon ako, hindi mo dapat akong batuin. Bakit ba trip na trip mo akong paglaruan, ha? Para kasing unggoy dyan sa itaas eh. Wala namang nagpapalimos sa'yo, kaya pati bunga ng mangga ay kinukuha. Sorry. Para kasing unggoy dyan sa itaas eh. Bakit? Wala naman nagbibigay sa'yo ng limos, kaya pati bunga ng mangga ay kinukuha mo na. Naging sunod-sunod ang pagbato ni Tonyo sa akin. Pilit kong iniwasan ang mga batong pinapaulan niya sa akin at para akong unggoy na mabilis na nagpapalipat-lipat ng sanga. At saka malas-malasan ay dumulas ang pako. Pagtapa ko sa isang sanga, nahulog ako at malakas na bumagsak ang pang-upo ko sa lupa. Aray ko! Aray! Ang sakit ng balakang ko, aray! Buti nga sa'yo. Yan ang dapat sa'yo. Sa wakas, nakaganti na rin ako sa'yo. Akala mo yata ay palalampasin ko na. Dahil sa'yo, napagalitan ako ni Mang Alfonso. Hindi pwedeng hindi ako makaganti sa'yo, no? Napakasama talaga ng ugali mo. Hindi na ako nagtataka kung bakit palagi kang binubugbog ng tatay mo. Malamang kahit siya ay hirap na baguhin ka. Ano sabi mo? Paano mo nalaman na palagi kong binubugbog ng tatay ko, ha? Wala ka nang pakialam kung paano ko nalaman yon. Alam kong mali na sinasaktan ka ng tatay mo. Pero sa pinapakita mong ugali, Tonyo, parang dapat lang sa'yo na paluin ka para magbago ka. O ba't talaga natutuwa ka pa na binubugbog ako ng tatay ko, ha? Pwes, ipaparamdam ko sa'yo kung paano mabugbog. Galit na lumapit sa akin si Tonyo. Susuntukin niya sana ako pero biglang dumating si Mang Alfonso at hinawakan niya ang braso ni Tonyo. Talagang hindi mo pa rin tinitigilan si Berhel, ha? Ikaw na naman pakailamerong matanda ka? Bitiwan mo ako! Ano bang kasalanan sa ni Berhel? At galit na galit ka sa kanya? Nakakapikon kasi ang pagbumukha ng palaboy niyan eh. Saka patapon na ang buhay niyan. Kaya kahit saktan o bugbugin ko yan, okay lang. Walando, nasobrahan ka na nga yata sa bugbog. Kaya pati utak mo at paraan mong mag-isip ay apektado na. Kung hindi ka tinuturuan ng tatay mo ng magandang asal, ay ako magtuturo sa'yo. Wala kang karapatang saktan si Berhel o kahit na sino, lalo na kung wala silang ginagawang masama sa'yo. At kung iniisip mo na katapangan ng ginagawa mo ay nagkakamali ka, isang napakalaking kaduwagan ng nilalabanan mo lang ay yung mga taong sa tingin mo ay mahina at kaya mo. Napakapakailamero mo talaga, Mang Alfonso.
Ang tanda-tanda mo na pero nakikisali ka pa sa away na mas bata sa'yo. Magpasalamat ka dahil nakikialam ako sa'yo. Ibig sabihin lang noon ay meron akong pakialam sa'yo at gusto kong baguhin mo ang masama mong ugali. At ito ang tandaan mo, Tonyo. Sa oras na makita ko ulit na inaaway mo si Berhel, ay isusumbong na talaga kita sa tatay mo. Huwag mo akong sinusubukan. Magsama kayong dalawa. Bagay kayo kasi parehas kayong mahina at luwag. Nakabusangot ang mukha ni Tonyo nang naglakad siya palayo. Napailing si Mang Alfonso at tinulungan niya akong tumayo. Sana naman ay magbago ng Tonyo na yon. Panigurado na kung lalaki siya na ganun ang ugali niya, ay hindi malabong tumanda siya sa bilangguan. Pero Mang Alfonso, nakakaawa po siya kasi ang sabi niyo po, di ba palagi po siyang binubugbog ng tatay niya? Tama ka, nakakaawa nga siya. Pero nakakainis din. Ay, oo nga pala. Nasaktan ka ba ni Tonyo? Hindi po. Sakto nga po yung dating niyo eh. Pero, aray, nahulog po ako sa puno. Pinagbababato po kasi ako ni Tonyo habang nasa itaas ako ng puno eh. Tapos dumulas yung mga paa ko. Medyo masakit po yung balakang ko. Hala, sumama ka sa bahay at hihilutin ko yung balakang mo. Paniguradong mamamagayan kapag hindi naagapan. Marunong po kayong mangilot? Abay, oo naman. Kung hindi mo na itatanong, ay dati akong manghihilot at albularyo dito sa lugar namin. Kaya lamang huminto na ako dahil masyado na akong matanda. Gusto ko po sanang sumama sa bahay niyo pero baka mamaya ho nandun po si Ate Erika. Baka sungitan niya na naman po ako. Wala si Erika sa bahay dahil nasa bayan siya. Nagtatrabaho kasi siyang kahera sa isang grocery store doon. Kaya wala kang dapat na ikabahala. Isa pa, kahit nasa bahay si Erika, ay pwede kang pumunta doon. Mataray at masungit talaga ang apo kong yun, pero mabait yun. Sigurado ko na kapag nakilala ka niya ng lubusan, ay magkakasundo rin kayong dalawa. O ano, tara na sa bahay. Tamang-tama, kasi kakain na rin ako para sabay na tayong kumain. Sumama ako kay Mang Alfonso sa bahay niya at doon ay hinilot niya ang masakit kong balakang. Sobra akong humanga sa kanya dahil nagawa niyang pawiin ang sakit sa parting yun ng katawan ko. Matapos yun ay sabay na kaming kumain ng pananghalian. Kumusta pala ang buhay mo sa labas, Berhel? Ayun, ayos naman po. Pero medyo malamig po tuwing gabi. Kaya pakiramdam ko po magkakasakit po ako. May isa pa kaming kumot na hindi ginagamit. Ibibigay ko na lang yun sa'yo para kahit papano may pamprotekta ka sa lamig. Salamat po. Pero alam niyo po ba, totoo po pala yung aswang dito sa lugar niyo. Abay, oo naman. Totoong-totoo yun. Kahit ako ay nakita ko na yung hayop na aswang na yun. Abay, teka, pero bakit mo nga pala nasabi yan? Nakita mo na rin ba yung aswang? Opo. Nakita ko na po yung aswang kagabi. Mabuti nga po't nagising ako kasi naramdaman ko nasa malapit siya. Saka, buti po. At binigyan niyo ako ng kutsilyo. Kasi nung nakita niyang meron ako nun, abay natakot po. Teka, tama ba ang pagkakaintindi ko? Natakot sa iyo ang aswang? Opo. Nung ilabas ko po yung kutsilyo, abay nagbadali po siyang umalis. Hindi na po bumalik. Mabuti na lamang at hindi ka niya sinaktan. Pero nakapagtataka na natakot siya sa kutsilyo mo. Marami na kasing sumubok na patayin ang aswang na yon at lahat sila ay may dalang sandata, kagaya halimbawa ng itak at sibat. Pero hindi natakot sa kanila yung aswang. Abay, lumaban pa nga sa kanila yung aswang at hindi man lamang nasugatan. Baka meron pang ibang dahilan kung bakit natakot sa iyo yung aswang. Hindi ko po alam Basta nung nilabas ko po yung kutsilyong binigay nyo, umalis po siya parang takot na takot. Aba, nakapagtataka talaga ang kwento mong yan.
Sigurado ko na hindi lang siya sa kutsilyo mo natakot. Meron pang ibang dahilan. Yan po ang hindi ko na alam. Pero huwag na po natin siyang pag-usapan, Mang Alfonso. Ang importante po ay ligtas po ko at hindi po ko sinaktan ng aswang. Sa bagay, tama kasi sinabi mong yan. Kaya lamang niya sa nangyari sa iyo, ay gusto ko nang dumito ka sa bahay. Mas ligtas ka rito kaysa sa labas ka natutulog dahil wala tayong ideya kung kailan ulit aatake ang aswang na yon. Huwag na po. Baka mamaya po lalong magalit si Ate Erika. Okay lang po ako. Ako na lang po maghanap ng mas ligtas na tutulugan ko simula mamayang gabi. Abay, sigurado ka ba? Nag-aalala kasi ako sa iyo. At baka kung ano mangyari sa labas. Pero hayaan mo at kakausapin ko si Erika. Kukumbinsihin ko siya hanggang sa pumayag siya na dito ka muna tumira sa bahay namin. Sige ho, kayo pong bahala. Pero ayos lang po talaga ako. At hindi niyo po kailangan mag-alala sa akin. Labis akong natuwa sa ipinakitang pag-aalala sa akin ni Mang Alfonso. Kahit hindi niya ako kaano-ano o kadugo, ay ramdam ko ang malasakit niya sa akin. Ngunit medyo kinabahan ako kasi muntik ko nang masabi kay Mang Alfonso ang tungkol sa pagiging bertudis ko. Ayoko kasing malaman ni Mang Alfonso o ng kahit na sino sa lugar na yon na isa akong bertudes dahil baka mawirduan sila sa akin at palayasin nila ako. Kinagabihan ay natulog ako sa loob ng covered court na malapit sa barangay hall. Sa awa naman ng Diyos ay hindi ko nakaengkwentro ang aswang. Pagkagising ko kinaumagahan ay bumili ako ng tinapay sa panaderya at nagpunta ako sa basketball court para doon kumain. Pero habang kumakain ako ay dumating si Tonyo. May kasama siyang 3 binatilyo at may dala silang 1 bola. Dahil ayokong mapagtripan na naman ako ni Tonyo ay nagdesisyon akong umalis. Habang naglalakad ako palayo sa basketball court ay nagulat ako nang tumama sa likod ng ulo ko ang bola. Pagharap ko ay nakangisi si Tonyo na para bang isang demonyo. Hoy! Palaboy na mabantot! Kunin mo nga yung bola namin! Bilisan mo! Bakit ako inuutusan mo? Kayo naglalaro, di ba? Di kayo ang kumuha niyan. Saka hindi ako tanga. Alam kong sinadya mo akong batuin ng bola. Kilala kita, Tonyo. Tama ka! Sinadya ko ang batuin ka ng bola. Bakit? May problema ka ba, ha? Papalag ka na ba sa akin ngayon, ha? Ayoko ng gulo, Tonyo. Kaya wala akong dahilan para pumalag sa'yo. Diyan ka na nga. At parang awa mo na. Huwag mo na akong pagtitripan. Hoy! Sinabi na kunin mo yung bola eh! Ang angas mo ah! Kayo ang kumuha niyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Tumalikod na ako para umalis. Nilakihan ko ang mga hakbang ko para makalayo ako ng mabilis. Pero sinundan ako ni Tonyo at malakas niya akong sinipa sa likod. Muntik na akong mapasubsob. Pagharap ko kay Tonyo ay sinalubong niya ako ng suntok sa muka. Ano ha? Ngayon tayo magharap ng maayos. Total, wala si Mang Alfonso sa paligid kaya walang mangingialam sa atin. Para malaman na natin kung sino ba sa atin dalawa ang mas matapang at mas malakas. Hindi tayo mga boksingero para magtagisan tayo ng lakas. Tsaka hindi kita papatulan. Sus, ang tayo pa sinasabi. Ang sabihin mo, takot ka lang sa akin. Duwag kang palaboy ka. Kundi lang palaging nakikialam si Mang Alfonso, malamang matagal na kitang nabugbog. Talaga ba? Kagaya ba ng pambubugbog ng tatay mo ang gagawin mo sa akin kung sakali? Huh? Huwag mo sinasali rito ang pananakit ng tatay ko sa akin ha! Susuntukin sana ulit ako ni Tonyo. Pero sa pagkakataong yun, ay nagawa kong mahawakan ang kabao niya. Nagulat si Tonyo dahil hindi siya makapaniwala na kaya ko yung gawin. Diretso akong tumingin sa mga mata niya. Huwag mo akong pilitin na saktan ka, Tonyo.
Dahil baka magsisi ka sa huli. Kung meron man magsisisi sa huli, ay ikaw yun at hindi ako. Binawi ni Tonyo ang kamay niya. At sinipa niya ako sa tiyan. Tumama yun, pero hinawakan ko ang paa niya, sabay hila ng malakas. Natumba si Tonyo at pinagtawanan siya ng mga kasama niya na naging dahilan para mas lalo siyang magalit. Tumayo si Tonyo at pinaulanan niya ako ng magkakasunod na suntok. Pero lahat ng yun ay matagumpay kong naiwasan. Ngunit tila hindi hihinto si Tonyo hanggat hindi niya ako nasusuntok. Kaya tuloy pa rin siya sa pag-atake sa akin. Ano ka ba? Tumigil ka na, Tonyo. Pinapagod mo lang ang sarili mo eh. Hindi mo ako matatamaan ng suntok mo. Anong hindi, ha? Maghintay ka lang. Matatamaan din kita ng suntok ko. Napakabagal mo sumuntok eh. Hindi na yan tatama sa akin. Tumigil ka na sabi. Siniswerte ka lang, pero tatama din tong kamao ko sa mukha mo. Sinabi lang tumigil ka na eh. Isang malakas na suntok ang pinatama ko sa mukha ni Tonyo. Nagkandaduling siya at walang malay siyang bumagsak sa lupa. Ayoko sanang gawin yon, pero hindi ko na nagawang magtimpi dahil alam ko na kung hindi ko patitikimin ng suntok si Tonyo ay hindi siya titigil. Yan, ang kulit mo kasi. Sinabi lang tumigil ka na pero ayaw pa rin tumigil. Hoy kayo, tulungan niyo to si Tonyo. Huwag kayong mag-alala dahil mamaya magigising din yan. Nagmamadali ako naglakad palayo. Nang medyo nahimasmasan ako, ay doon ako nakaramdam ng pagsisisi. Baka kasi nang dahil sa ginawa ko kay Tonyo, ay mas lalo niya akong pag-initan at hindi siya tumigil hanggat hindi siya nakakaganti. Kinagabihan, habang naglalakad ako papunta sa covered court para matulog, ay napahinto ako nang may naramdaman akong kakaiba sa paligid. Naging biglang maalinsangan ng hangin at nagtayuan ang mga balahibo ko sa aking batok at mga braso. Marahan akong pumihit sa aking likuran at nakita ko ang isang aswang na nakatayo ilang metro ang layo sa akin. Kinuha ko sa plastik ang kutsilyo at binitiwan ko ang ibang mga gamit na dala ko. Alam ko na kanina ka pa nakasunod sa akin. Kung balak mo akong gawing hapunan ngayong gabi, ay wag mo nang ituloy. Dahil magsisisi ka lang. Isang galit na pag-angil ang pinakawalan ng aswang. Nang sumugod siya, ay sinalubong ko siya habang umuusal ako ng orasyon. Ilang di pa na lang ang layo ng aswang sa akin nang bigla siyang huminto at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Huminto rin ako sa paglapit sa kanya. Oh, ano to? Bakit bigla ka natakot sa akin? Nagdadalawang isip ka na bang patayin ako? Marahan ako naglakad palapit sa aswang. Umatras ang aswang at alam ko na anumang sandali ay tatakas na siya. Pero ang nasa utak ko ng sandaling yon ay tapusin na ang aswang upang hindi na siya makapambiktima pa. Binilisan ko na ang paglapit sa aswang at kahit bakas ang takot sa mata ng aswang ay inatake niya pa rin ako. Nagawa kong iwasan ang matutulis niyang kuko. Pinadaan ko ang talim ng kutsilyo sa tiyan ng aswang, sabay saksak sa kanyang leeg. Nanlaki ang mga mata ng aswang at nang hugutin ko ang kutsilyo ay walang buhay siyang bumagsak. Ikaw kasi, binigyan na nga kita ng pagkakataon para tumakas, pero hindi mo pa ginawa. Tignan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Aba, sandali. Hindi ikaw yung aswang na una kong nakita. Hindi ikaw yun. Ibig sabihin, hindi lang isang aswang ang nandito, kundi pwedeng may isa pa o kaya'y marami pa. Anak ng putya. Umalis na nga ako sa lugar namin para takasan ko responsibilidad ko makipaglaban sa mga aswang.
Tapos itong lugar na napuntahan ko ay meron din palang mga aswang. Ay nako, kapag minamalas nga naman oo. Naiinis kong kinuha ang mga gamit ko at dumiretso na ako sa covered court para matulog. Naisip ko na umalis na lang din sa lugar na yon dahil sa mga aswang. Sigurado ko na makakahanap ako ng lugar kung saan wala akong makakaengkwentrong mga aswang. Nang sa ganun ay hindi ko na kailangang gamitin ang pagiging bertudes ko. Pero kung aalis ako rito, aba, paano na si Mang Alfonso? Hindi malabong isang gabi ay mapahamak sila ni Ate Erika dahil sa mga aswang. Hindi ko pwedeng hayaan na may mangyaring masama sa kanila lalo na kay Mang Alfonso. Dahil napakabait pa naman niya sa akin. Nang dahil kay Mang Alfonso, ay inalis ko sa isip ko ang pag-alis sa lugar na yon. Mas pinili kong manatili roon upang protektahan si Mang Alfonso at masiguro ang kanyang kaligtasan mula sa mga aswang. At syempre, damay na rin doon si Ate Erika kahit palagi niya akong sinusungitan dahil mahalaga siya kay Mang Alfonso. Kinabukasan ay inasahan kong pagkakaguluhan ng mga tao ang bangkay ng aswang. Ginusto kong makita nila yon upang kahit papano ay mabuhay ang pag-asa sa kanila na merong nagtatanggol sa kanila mula sa mga aswang. Lalapit na sana ako sa mga taong nagkakagulo. Sa pagtingin ng bangkay, nang sumalubong naman sa akin si Mang Alfonso. Huwag ka nang lumapit doon. Dahil ang ganung bagay ay hindi dapat makita ng mga batang kagaya mo. Pero Mang Alfonso, hindi na po ako bata. Narinig ko po na may bangkay puro ng aswang. Gusto ko po makita yung aswang eh. Kahit na, hindi pa rin kita papayagan na makita ang isang kalunos-lunos na bagay. Pero ang importante ay patay na ang aswang na matagal nang nagbibigay ng sakit sa ulo at takot sa amin. Pero Mang Alfonso, paano po kayo nakasiguro na isang aswang lang po nandito? Paano po kung marami pa sila? Bakit niyo po iniisip na isa lang sila? Dahil pa isa-isa lang kung umatake? May punto yung sinabi mo. Pwede nga namang may iba pang aswang dito sa lugar namin, pero malaga ay meron nang namatay sa kanila. Simula kasi na nagsimula ang pagsalakay ng aswang dito, ay ngayon lang kami nakakita ng bangkay ng isang aswang. Madalas kasi ay bangkay ng tao na pinatay ng aswang ang nakikita namin. Ay teka, oo nga pala. Ikaw ba ay nag-almusal na? Hindi pa nga po eh. Makikikain nga po sana ako sa inyo kung okay lang. Abay, bakit mo pa ako tinatanong ng ganyan? Pambihira ka. Okay lang na makikain ka sa bahay. Hindi ba sinabi ko yan sa'yo dati? Pero, merong problema ngayon. Ano pong problema? May buwan ng dalaw si Erika ngayon. At kapag ganun, ay mabilis uminit ang ulo niya. Kung dragon na siya noon, ay dragon pa rin naman siya pero 3 na ang ulo. Ayoko namang mapagsalitaan kanya ng kung ano-ano. Kaya bibigyan na lang kita ng pera na pambili mo ng pagkain. Ganun po ba? Okay lang po, naiintindihan ko naman po. Pero Mang Alfonso, wag niyo na po akong bigyan ng pera. Mamamalimos na lang po ako. Ay nako, tanggapin mo na itong pera at wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Kinuha ni Mang Alfonso ang isa kong kamay at isiniksik niya roon ang 100 piso na papel. Nagpasalamat ako sa kanya at nang umuwi na siya ay dumiretso ko sa panaderya upang bumili ng tinapay. Pagkabili ko ay naglakad ako pabalik sa covered court, pero pagdating ko ron ay nagulat ako dahil nakatayo si Tonyo malapit sa mga gamit na iniwanan ko roon. Lumapit ako kay Tonyo at pinigilan ko ang pagtawa dahil sa black eye niya na nakuha niya nung sinuntok ko siya. Mukha kasi siyang malungkot na panda. Butit dumating ka na. Kanina pa kita inihintay. Anong ginagawa mo rito ha?
Kung nandito ka para maghamon ng away o gumante, ay mas mabuti pang umalis ka na. Ayokong simulan ng umaga ko na magrarambulan tayo. Wala ako rito para magamo ng away. Ang totoo nga niyan eh. Nandito ako para makipagbati sa'yo. Totoo ba yan? O baka niloloko mo lang ako kasi meron kang binabalak na gawin sa akin? Huwag mong subukan. Wala. Wala akong binabalak na masama sa'yo. Bukal sa puso ko ang pakikipag-ayos sa'yo. Ano kasi, natatakot na ako na baka pag hinamon kita ulit ng away, ay mapatulog mo na naman ako. Hindi ko kasi akalain na ganun kakalakas sumuntok eh. Sa lakas ng suntok mo, ay nakakita ko na maraming star bago ako nawala ng malay. Kailangan mo lang palang patulugin sa suntok para magbago ka. Kung alam ko lang dapat ginawa ko na yun nung unang beses mo akong inaway. Pasensya ka na talaga kung pinagtitripan kita nun ha. Ang akala ko kasi mahinaan nila lang eh. Kahit nga yung pagpatay mo sa aswang ay hindi ko inakala na magagawa mo eh. Teka. Anong pagpatay sa aswang ang sinasabi mo? Yung bangkay ba ng aswang na pinagkakaguluhan ng mga taong tinutukoy mo? Hoy, hindi akong pumatay dun. Huwag ka na magkaila. Nakita kita kagabi nung naglalakad ako. Nagtago lang ako sa likod ng puno kaya hindi mo ako napansin. Pero kitang-kita ko kung paano mong pinatay yung aswang gamit ang kutsilyo. Saka napansin ko rin na parang takot na takot sa iyo yung aswang ah. Luminga ako sa paligid, Sir Blair, upang masiguro ko na walang ibang tao bago ko mas lumapit kay Tonyo. Parang awa mo na, Tonyo. Huwag mong sasabihin sa kahit na kaninong nakita mo ha. Ayokong may makaalam nun eh. Pero bakit? Kapag nalaman ng mga tao na ikaw yung pumatay sa aswang, matutuwa sila sa'yo. Marami ang hahanga sa'yo at ituturing ka pang parang isang bayani. Malay mo, may mga magbigay pa sa'yo ng pera o kaya house and lot. Di may bahay ka na. Hindi ka na matutulog sa kung saan-saan. Masyado nang imposible yung house and lot na sinasabi mo. Alam mo kasi, gumagamit ako ng orasyon upang makaramdam ng takot ang mga aswang sa akin. Ang totoo niyan isa akong bertudes. Kung di mo alam kung ano yun, ipapaliwanag ko sa'yo. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa akin kung anong bertudes. Alam ko na yan. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit nagawa mong patayin yung aswang kasi bertudes ka eh. Pero bakit nga ayaw mo malaman ng mga tao ang ginawa mo kagabi? Kasi baka isipin nila na gumagamit ako ng kapangyarihang itim. Baka isipin nila na pagpapanggap lang ang pagtulong ko tapos meron pala akong masamang plano kahit wala naman talaga. Ang dami pa namang judgmental sa panahon ngayon. Masyado ka palang advance mag-isip. Hindi ka naman sigurado na ganyan nga magiging reaksyon ng mga tao kapag nalaman nilang isa kang bertudes at ikaw yung pumatay sa aswang. Gaya ko na lang. Naging mabait ako sa'yo nung nalaman ko ang mga sikreto mo. Basta Tonyo, parang awa mo na. Ayokong may makaalam ng mga yon maliban sa'yo. Kasi wala na akong magagawa kasi nahuli mo na ako eh. Pero sana Tonyo, mangako ka na hindi mo sasabihin ng mga nalaman mo sa kahit na kanino. Kahit kay Mang Alfonso? Oo, kahit sa kanya. Huwag mo sasabihin. Okay, sige. Promise. Wala akong pagsasabihan kahit na kanino. Takot ko na lang na baka suntukin mo ulit ako at makatulog ako kapag hindi ko tinupad ang ipinangako ko sa'yo. Yun na ang naging simula ng pagkakaibigan namin ni Tonyo, Sir Blair. Hindi ko talaga yun inasahan dahil ang buong akala ko habang buhay ng kaaway ang turing sa akin ni Tonyo habang naroon ako sa lugar nila. Pero napakasaya ko sa hindi inaasahang pagkakaibigan na nabuo sa pagitan naming dalawa ni Tonyo. Simula noon ay naging magkaibigan na nga kami ni Tonyo. Wala nang away na namagitan sa aming dalawa at mas nakita ko ang totoong Tonyo. Siya ang klase ng kaibigan na ipagtatanggol ka kapag merong umaapi sa'yo. Madalas kasi kapag may nanunukso sa akin dahil isa akong palaboy,
ay siya pa ang mas nauunang nagagalit kahit sinasabi ko sa kanya na wag na niyang patulan ang mga nanunukso sa akin. Nang sabihin ko kay Mang Alfonso ang pagiging magkaibigan namin ni Tonyo, ay natuwa naman siya. Ay, salamat sa Diyos! Dahil hindi ka na inaaway ni Tonyo. Hindi ko akalain na magbabago pa ang batang iyon. Dahil kung awain ka niya dati, parang napakalaki ng galit niya sa'yo. Yung para bang may matindi kang nagawang kasalanan sa kanya. Ako nga rin po, Mang Alfonso eh. Kahit nung nakipagbati po si Tonyo sa akin, ay hindi rin po ako makapaniwala. Iniisip ko pa nga po na baka kunwari lang yun tapos may gagawin siyang hindi maganda sa akin. Pero mag-iisang linggo na po kami magkaibigan wala naman siyang ginagawang masama sa akin. Kaya sigurado na po ako na totoong nagbago na talaga siya. Abay, mabuti naman kung ganun. Mas maganda kasi na meron kang kaibigan dito na kaedad mo. Pero bakit kaya biglang bumait si Tonyo? Ano po kasi, may isang beses po kasi na hinamon niya ako ng suntukan. Nung una, ayoko po talaga siyang patulan, pero naging makulit po siya eh. Sinuntok ko po siya ng isa. Pag suntok ko po, yun, nakatulog siya. Ang sabi po niya, natakot na siyang maging kaaway ako dahil dun, kaya nakipagkaibigan na lang siya sa akin. Abay, kailangan lang palang masaktan ng Tonyong yun para magbago siya. Maiba nga pala ako. Hindi ba't sinabi mo sa akin dati na baka hindi lang isang aswang dito sa lugar namin? Alam mo, Iberhel, sa palagay ko'y tama ka. Oh? Paano niyo po nasabi na tama po ko? Ilang gabi na kasi ako may narinig na parang naglalakad sa paligid ng bahay. Kahit nga si Erika ay naririnig din yun. Ang hinala namin ay aswang yung gumagawa ng ingay na naririnig namin sa gabi. Hindi namin alam kung balak ba niya kaming biktimahin o talagang sa may bakuran lang namin siya dumadaan. Ibig sabihin ay hindi lang yung aswang na pinatay noon ang aswang dito sa lugar namin. Kung aswang nga po yun, ibig sabihin, delikado po kayo tuwing gabi. Dapat po'y humingi po kayo ng tulong kay Kapitan na maglagay siya ng mga tanod na magbabantay sa labas ng bahay niyo tuwing gabi. Nako, ginawa ko na yan. Pero nang tanungin ni Kapitan ang mga tanod kung sinong gusto magbantay sa labas ng bahay namin, ay wala man lang nagpresinta. Lahat sila ay takot sa aswang. Abay, syempre hindi ko rin sila masisisi kasi maaari silang mamatay kung sakaling makaharap nila yung aswang. Kaya ngayon, wala na kaming magagawa ni Erika, kundi ang umasa sa isa't isa. Ilang gabi na nga kaming puyat dahil natatakot kami na baka habang tulog kami ay saka naman umatake ang aswang. May takot akong naramdaman para kina Mang Alfonso at Ate Erika. Hindi man ako sigurado kung sila nga talaga ang pinupuntirya ng aswang na yun. Pero yung katotohanan na gabi-gabing may naglalakad na aswang sa bakuran nila ay isang bagay na dapat naming ikatakot. At dahil doon, nagdesisyon na kung simulang magbantay sa labas ng bahay ni Mang Alfonso tuwing gabi. Kung hindi yun kayang gawin ng mga tanod, ay ako na ang gagawa. Pagsapit ng gabi, ay nagpunta ako sa labas ng bahay ni Mang Alfonso. Merong mayabong na puno ng bayaba sa tapat ng bahay niya at doon ko napiling magtago. Wala pang isang minuto ay dumating si Tonyo na may dalang itak. Umakyat siya sa puno at nakitago na rin doon. Anong ginagawa mo rito? Hoy, umuwi ka na at baka makita ka ng aswang. Kanina pa kasi ako nakasunod sa'yo eh. Meron kasi akong ibibigay sa'yo. Anong ibibigay mo? Itong itak. Tinakas ko pa nga sa tatay ko eh. Naisip ko kasi na mas maganda kung ito ang gagamitin mo sandata kapag nakikipaglaban ka sa mga aswang. Kesa naman dyan sa kutsilyo mo. Sa bagay, mas sanay akong gumamit ng itak bilang sandata. Dahil isa yan sa sandatang itinuro sa akin ng tatay ko kung paano gamitin. Inabot sa akin ni Tonyo ang itak at agad ko yung kinuha. Akala ko ay aalis na siya.
Pero nakipag-usap pa rin siya sa akin. Bakit pala dito ka nakapwesto sa harapan ng bahay ni Mang Alfonso? Saka ako nasasabihin sa'yo. Umuwi ka na sa inyo at bukas na natin yung pag-usapan. Hindi ako makakatulog nito kapag di mo sinagot ang tanong ko. Paniguradong iisipin ko kung bakit dito ka nagbabantay. Ay, naku. Una. Sasabihin ko na. At baka ako pa ang sisihin mo kapag napuyat ka sa kakaisip. Sinabi kasi sa akin kanina ni Mang Alfonso na may hinala silang may aswang na naglalakad dito sa bakuran nila tuwing gabi. Kaya nandito ako para magbantay at para masiguro ko na walang masamang mangyayari kina Mang Alfonso. Talagang mahal na mahal mo si Mang Alfonso ha. May special treatment pa siya mula sa'yo kasi parang personal security guard ka nila eh. Marunong kasi akong tumanaw ng utang na loob. Si Mang Alfonso kasi ang unang tao na nagpakita sa akin ng kakaibang kabutihan sa lugar na ito. Kaya dapat kong ibalik ang kabutihan niya sa ganitong paraan. Tapos ako naman ang unang tao rito na nagpakita sa'yo ng kakaibang kasamaan. Tama ba? Buti alam mo. Pero paano pala kapag inatake ng aswang si Mang Alfonso tapos tutulungan mo sila? Eh di malalaman na nila na may kakayahan kang makipaglaban sa mga aswang. Sa ngayon, ay mas gusto ko pang malaman nila ang sikreto ko basta't masiguro ko lang ang kaligtasan ni Mang Alfonso. Kung sakali namang malaman ng mga tao rito na isa akong bertudes at palayasin nila ako, eh wala na akong pakialam doon. Sobrang astig mo talaga. Sana pala noon pa kita kinaibigan. Alam mo, nililibang mo lang ako eh. Ang mabuti pa umuwi ka na sa bahay nyo. At baka kung ano pang mangyari sa'yo dito eh. O itong kutsilyo, dalhin mo para may magamit ka kung sakaling makita ka ng aswang. Sige na nga, uuwi na nga ako. Saka baka mamaya magising yung tatay ko tapos malaman niyang wala ako sa bahay. Paniguradong mabubugbog na naman ako nun. Basta, mag-iingat ka, Berhel ha. Pagkakuha ni Tonyo sa kutsilyo, ay umalis na siya. Ipinagpatuloy ko naman ang pagbabantay at tinalasan ko ang aking pakiramdam. Nagtiis ako kahit hindi ako komportable sa aking pinagtataguan. Hanggang sa makalipas ang ilang oras, ay naramdaman ko ang presensya ng aswang sa paligid. Luminga ako at nanlaki ang mga mata ko nang nakita ko ang aswang na nakatayo sa gitna ng daan habang may nakakalokong ngiti sa kanyang muka. Sigurado ako na sa akin siya nakatingin. Mabilis akong bumaba ng puno pero tumakbo ko palayo. Mabilis akong bumaba ng puno pero tumakbo palayo yung aswang. Sinundan ko siya at nang nasa bukana na siya ng kasukalan ay bigla siyang huminto at humarap sa akin. Ikaw yung aswang na una kong nakita sa baryong to. Nasaan na mga kasama mo? Ilang kayong lahat dito? Bakit mo sa akin tinatanong yan? Hindi ko alam ang sagot sa mga tanong mo dahil kung iniisip mo na may kinabibilangan akong grupo ng mga aswang ay nagkakamali ka. Yung aswang na pinatay mo ay hindi ko kasama. Malamang nanaligaw lang yun dito at malas na nakaharap ka niya. At ikaw na ang susunod sa kanya. Umamin ka nga sa akin. Ikaw ba yung aswang na palaging nasa bakuran ng bahay na nasa tapat ng puno kung saan ako nagtatago kanina? Tama ka. Ako nga ang aswang na tinutukoy ng mga taong nakatira sa bahay na yun. Gusto mo bang malaman kung bakit ko yung ginagawa? Gusto kong buhayin ng gusto ang takot sa kanilang puso bago ko sila patayin. At gagawin ko yun dahil sa ilang araw na pagmamatsyag ko ay nalaman kong importante sa'yo ang mga taong yun. At sa tingin mo ba, ay papayag ako magtagumpay ka sa binabalak mo? Kailangan kong magtagumpay upang makaganti ako sa paggamit mo sa akin ng orasyon. Palaboy na Bertudes!
Alam mo na pala na isa akong Bertudes. Nalaman ko na isa kang Bertudes nang naramdaman kong ginamitan mo ko ng orasyon. Kaya naisip ko na kailangan kong makaganti sa iyo sa paraang masasaktan ka. At sa paraan na yun, kapag pinatay ko matandang lalaki na nakatira sa bahay na yun, at kapag nagawa ko yun, ikaw naman ang isusunod ko para wala nang sagabal sa pag-atake ko sa lugar na ito. Hindi ka ba talaga nag-iisip? Alam mong isa akong Bertudes at kaya kitang itaboy at patayin gamit lamang ang orasyon. Kaya kung gusto pang mabuhay, umalis ka na rito at huwag ka nang babalik kahit kailan. Sa palagay mo ba ay magpapakita ko sa iyo ngayon nang hindi ako handa? Nakikita ba itong suot kong anting-anting sa leeg ko? Pangontra ito sa kapangyarihan mo. Kaya kahit matuyuan ka ng laway sa pag-oorasyon mo, ay hindi na yung gagana sa akin. Kaya wag mong isipin na lahat ng aswang ay takot sa'yo. Humahanga ako sa'yo dahil kahit papano pala ay gumagana ang utak mo. Pero kung inaakala mo na orasyon lang ang pwede kong ipanlaban sa'yo ay nagkakamali ka. Kaya kitang labanan at patayin ng mano-mano. Inilabas ko sa kaluban ng itak at tumawang muli ang aswang nang nakita niya yon. Lumapit ka rito para makita mo ang hinahanap mo. Hindi pa ito ang panahon para sa ating pagharap, Bertudes. Papatayin ko muna ang mga taong malapit sa iyo. At kapag nagawa ko na yun, ay saka kita pagbibigyan sa laban na gusto mong mangyari. Kaya ang mabuti mong gawin ay galingan mo ang pagbabantay sa kanila. Dahil papatayin ko sila na hindi mo inaasahan. Bago pa ako makapagsalita, ay mabilis nang tumakbo ang aswang papunta sa kasukalan. Hinabol ko siya, pero agad yung nawala sa paningin ko at hindi ko na alam kung saan nagtago o pumunta. Puisit na aswang na yun ah. Sa lahat yata ng aswang, ay siya na ang may pinakamaraming sinasabi. Ang daldal talaga. Pero humanda siya. Dahil sa susunod na makita ko siya, ay hindi ko na siya hayaang makatakas. Nang sandaling yun, ay napagtanto ko kung gaano kaseryoso ang panganib na nakaamba kina Mang Alfonso at Ate Erika. Kaya nangako ko sa sarili ko na mas paiigtingin ko ang pagbabantay upang hindi magtagumpay yung aswang sa masama niyang plano. Nang sumunod na araw, habang kumakain ako sa covered court, ay lumapit si Tonyo sa akin nang may pagkasabik sa kanyang muka. Perel, ano nangyari? Ano balita? Nakaharap mo ba yung aswang kagabi? Napatay mo na ba siya? Bakit di namin nakita ang bangkay niya? Saan mo siya tinago? Ang dami mo naman tanong. Pwedeng isa-isa lang? Sorry, excited kasi akong marinig ang kwento mo sa kung ano nangyari dong kagabi. Nagpakita sa akin yung aswang. Pero hindi ko siya napatay kasi nakatakas siya. Pero may problema. Alam na niya na isa akong Bertudes at may ginagamit siyang anting-anting para hindi tumalab sa kanya ang kahit na anong orasyon ko. Ano? Seryoso ba yan? Kahit pala aswang ay pwedeng gumamit ng anting-anting? Oo naman. Hindi lang tao ang pwedeng gumamit ng anting-anting. Isang kwintas ang anting-anting na ginagamit niya ngayon. Pero kaya ko naman siyang labanan ng di ginagamitan ng orasyon eh. Ang iniisip ko lang ay gusto niyang patayin sina Mang Alfonso at Ate Erika kasi alam niyang malapit sila sa akin. Gusto niya kasing gumanti sa akin kasi ginamitan ko siya ng orasyon para matakot siya sa akin nung unang beses ko siyang nakaharap. Aba, nakakatakot nga yan. Pero kung ganun, tama lang pala ang pagbabantay na ginagawa mo kina Mang Alfonso kasi sila ang target ng aswang na yun eh. Tama ka.
Kaya dapat ay mas maging mahigpit ako sa pagbabantay sa kanila. Hindi ko gustong malagay sa ganoong sitwasyon si Mang Alfonso. Kung hindi sana ako naging malapit sa kanya, ay hindi sila magiging target nung mokong naaswang na yun. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo kasi para sa akin ay wala kang kasalanan. Ang dapat sisihin sa lahat ng di magandang nangyayari dito ay yung mga aswang. Di naman talaga dapat sila umaatake dito kasi wala naman tayong kasalanan sa kanila eh. Pero huwag kang mag-alala kasi ipagdadasal ko na sana ay magtagumpay ka sa pagtalo sa aswang na gustong patayin si Mang Alfonso. Talaga? Marunong ka magdasal? Oo naman. Hindi nga lang halata. Basta ipagdadasal kita, Berhel. Yan lang kasi ang kaya kong tulong sa'yo eh kasi hindi naman ako isang Bertudis na kagaya mo eh. Hoy, wag mo nga nilalanglang lang ang pagdarasal ha. Isa yan sa pinakamakapangyarihang panlaban sa kasamaan. Kaya napakalaking tulong yan para sa akin. Sa mga sumunod na gabi, ay palagi akong nakabantay sa labas ng bahay ni Mang Alfonso. Nagdesisyon akong huwag sabihin sa kanya ang tungkol sa aswang na nais silang patayin nang dahil sa akin upang hindi sila matakot ng gusto. Matanda na kasi si Mang Alfonso at alam kong makakasama sa kanya ang matinding takot. Kahit palagi akong puyat sa pagbabantay ay tiniis ko yun dahil alam kong ang kapalit naman ng sakripisyong ginagawa ko ay ang kaligtasan ni Mang Alfonso at Ate Erica. At kung sakaling mapatay ko ang aswang, ay buong lugar nila ang makikinabang sa bagay na yon. Isang tanghali, naisipan kong makikain kina Mang Alfonso upang malaman ko ang kanilang kalagayan. Habang kumakain kami, ay biglang nagsalita si Ate Erica. Ang tagal mo yatang hindi nakikain dito sa amin. Bakit? May iba na bang nagpapakain sa'yo? At gaya ng ginagawa mo kay Lolo, ay inaabuso mo rin ba ang kabaitan nila? Erica, hindi ba ilang beses ko na sinabi sa'yo na huwag mong pinagsasalitaan ng ganyan si Berhel? Mabuti siyang bata at hindi siya abusado. Ako ang nagsabi sa kanya na pwede siyang kumain dito kahit kailan niya gusto. Kinakampihan niyo na naman ang peke niyong apo. Pasensya ka na sa Ate Erica mo, Berhel. Pero ano nga ba talaga ang ginagawa mo? Ang tagal mong hindi nagpupunta rito tapos hindi rin kita makita sa labas tuwing umaga. Ang akala ko nga umalis ka na. Medyo mas dumadami po kasi ang nagbibigay sa akin ng limos ngayon eh. Kaya meron po akong sapat na pera na pabili ng pagkain ko. Kung hindi nyo naman po ako nakikita masyado sa labas, baka hindi lang po tayo nagkakasalubong. Minsan po kasi nagpupunta rin ako sa ibang baryo na malapit dito para po mamalimos. Sana ay marami pang magbigay sa'yo ng limos para hindi ka na nagpupunta dito. Erica, tama na! Hindi ko na gusto lumalabas sa bibig mo, ha? Kung wala kang sasabihing maganda, mas mabuti pa na wag ka na lamang magsalita. Naiinis na itinirik ni Ate Erica ang mga mata niya. Sabay irap sa akin. Hindi na ako nasasaktan sa mga sinasabi niya dahil sanay na ako sa kanya, Sir Blair. Oo nga po pala. Kumusta na po kayo ni Ate Erica? May naririnig po ba kayong naglalakad na aswang sa labas ng bahay niyo? Ilang gabi na kaming walang naririnig na ganyan. Siguro nga hindi talaga kami ang punteriya ng aswang na yon. Baka nga napapadaan lang siya sa labas ng aming bahay. Kaya nga, ilang gabi na kaming nakakatulog ng maayos ni Erica. Mabuti naman po. Pero mag-iingat pa rin po kayo kasi wala pong nakakaalam sa atin kung kailan aatake yung aswang at kung sino po ang sunod niyang biktima. Hindi lang kami ang dapat na mag-ingat kundi ikaw din. Lalo na at sa labas ka natutulog. Ang mabuti pa siguro dito ka na muna tumira sa bahay habang buhay pa yung aswang. At baka kasi kung anong mangyari sa iyo. Ano? Bakit niyo pa titirahin dito yung palaboy na yan? Hindi pa po ba sapat na kumakain siya dito sa atin ng libre? Oh, bakit parang gulat na gulat ka sa sinabi ko? Hindi ba? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo
na gusto kong dito muna tumira si Berhel dahil nga sa banta ng aswang. Oo nga. Pero ilang beses din po akong tumanggi dahil ayokong may kasama tayo sa bahay na hindi natin kaano-ano. Ang pagiging mabait at pagtulong ay hindi nalilimitahan sa kung sino lang ang kadugo mo, Erika. Kahit tutol ka, ay dito muna titira si Berhel kasama natin. Bahala ka na nga, Lolo. Sana lang, wag mong pagsisihan ng desisyon mong yan. Ano, Berhel? Payag ka bang dito ka muna tumira sa amin? Sige ho. Payag na po ako. Maraming salamat po talaga, Mang Alfonso. Aba, at talagang pumayag pa nga siya. Bahala na nga kayo sa buhay niyo. Nakakainis. Sa totoo lang, ayokong maging pabigat sa ibang tao, Sir Blair. Kaya kung ako ang masusunod, ay hindi talaga ako titira sa bahay ni Mang Alfonso. Ngunit iba na ang sitwasyon at naisip ko na mas mababantayan ko sila ng maayos kung kasama ko sila sa iisang bubong. Sa unang gabi ko sa bahay ni Mang Alfonso, ay sa mahabang upuan sa sala ako natulog dahil iisa lamang ang kwarto roon na ginagamit ni Mang Alfonso at Erika. Komportable naman ako roon dahil binigyan ako ni Mang Alfonso ng manipis na kutsyon, unan at kumot. Habang mahimbing ang tulog ni Mang Alfonso at Ate Erika, ay gising na gising ako hanggang sa may narinig akong napakalakas na ingay sa loob ng kanilang kwarto na sinundan ng malakas na sigaw ni Ate Erika. Agad kong kinuha ang itak sa ilalim ng upuan. Tatakbo na sana ako sa kwarto nang lumabas si Ate Erika na umiiyak at takot na takot. Hawak niya ang kanyang brasong dumudugo. Kahit wala siyang sinabi, ay alam ko na ang nangyayari. Mabilis akong tumakbo papunta sa kwarto at doon ko nakita si Mang Alfonso na hawak ng aswang. Malapit sa bintana ang aswang at ngumisi siya pagkakita sa akin. Hayop ka! Pakawala mo siya! At huwag mo siyang idamay sa galit mo sa akin! At bakit hindi ko idadamay ang matandang ito? Sinabi ko na sa'yo, di ba, ang plano ko. Pero di mo pa rin ginalingan ang pagbabantay sa kanila. Umalis ka na, Berhel! Tumakas na kay ni Erika at tumingi kayo ng tulong! Hindi po kita iiwan! Hoy! Diablong buwang na aswang! Subukan mo lang nasaktan si Mang Alfonso at makikita mo kung anong kaya kong gawin! Bakit hindi mo subukan lumapit dito nang malaman mo kung ano ang gagawin ko sa matandang ito? Itinapat ng aswang ang matutulis niyang kuko sa leeg ni Mang Alfonso. Kinabahan ako sa pwedeng mangyari dahil alam kong isang maling galaw ko lang ay pwedeng tapusin ng aswang ang buhay ni Mang Alfonso. Habang nag-iisip ako ng paraan kung paano ko maililigtas si Mang Alfonso, ay nakita ko ang dahan-dahang pag-akyat ni Tonyo mula sa sirang bintana. Hindi siya naramdaman ng aswang dahil nasa akin ang atensyon nito. Pinanlakihan ko ng mata si Tonyo dahil masyadong delikado na naroon siya at baka ikapahamak lang niya yun. Pero hindi nakuha ni Tonyo ang mensaheng gusto kong sabihin sa kanya, kaya itinuloy niya ang kanyang ginagawa. Malakas na sumigaw ang aswang nang bigla siyang saksakin ni Tonyo sa likod gamit ang kutsilyo. Nabitiwan ng aswang si Mang Alfonso at humarap ito kay Tonyo. Walang pagdadalawang isip na hinila ni Tonyo ang anting-anting na nakasabit sa leeg ng aswang. Ibalik mo sa akin yan! Berhel! Gamitan mo na siya ng matinding orasyon para matalo mo na siya! Bilisan mo! Tinignan ko ng matiim ang aswang at umusal ako ng orasyon. Mabilis na nawala ang tapang sa kanyang mga mata at napalitan yun ng matinding takot. Marahan akong lumapit sa kanya, kaya napaatras siya. Huwag! Huwag kang lumapit sa akin! Huwag! Lumayo ka! Aha! Napakatapang mo kanina.
dahil meron kang anting-anting. Pero ang totoo, isa kang duwag kung wala sa iyon. Ngayon, oras na para maparusahan ka sa lahat ng kasamaan na ginawa mo. At higit sa lahat, sa mga inosenteng buhay na kinuha mo. Parang awa mo na! Huwag mo akong papatayin! Magbabago na ako! Magpapakalayo-layo na ako! At hindi na ako babalik dito kahit kailan! Hindi pwede yung gusto mong mangyari. Dahil kung bubuhayin pa kita, ay sa ibang lugar ka naman mag-aasik ng kasamaan. Kaya mas mabuti kung mamamatay ka na. Sa takot ng aswang sa akin, ay mabilis siyang tumalon sa bintana. Sinundan ko siya at hinabol hanggang sa naabutan ko siya. Humarang ako sa unahan niya at napapaatras siya. Hindi ko na hinintay na makapagsalita pa siya at agad ko siyang inatake. Tinaga ko siya sa balikat at saka ko itinarak ang itak sa tapat mismo ng puso niya. Natigalgal ang aswang habang may malapot na dugo na bumulwak sa kanyang bibig. Paghugot ko ng itak ay napaluhod siya sa lupa at padapa siyang bumagsak. Siniguro kong patay na ang aswang bago ako bumalik sa bahay ni Mang Alfonso. Naabutan ko si Mang Alfonso, Ate Erika at Tonyo sa sala. Ano nangyari? Patay na ba yung aswang? Oo, Tonyo, wala na siya. Ligtas sa tayong lahat. Sa totoo lang, isa lang siyang mahinang uri ng aswang at umaasa lang siya sa anting-anting para hindi ko siya magamitan ng orasyon. Pero Tonyo, hanep pa. Maraming salamat sa iyo ah. Salamat kasi kung di ka dumating, ay baka kung ano nang nangyari sa atin. Siyempre. Hindi lang ikaw ang nagbabantay kay Mang Alfonso, no? Kundi ako rin. Kaya nang nakita ko na pumasok dito yung aswang, ay pumunta kagad ako rito. Teka, sandali. Ano ba sinasabi mong orasyon, Berhel? Marunong kang gumamit ng orasyon? Pwede bang ipaliwanag mo sa akin ang lahat para maintindihan ko ang mga sinasabi niyong dalawa? Agad kong ipinaliwanag kay Mang Alfonso at Ate Erika ang lahat. Sinabi ko sa kanila ang pagiging bertudis ko hanggang sa dahilan kung bakit ako naglayas sa aking tatay. Humingi ako ng tawad kay Mang Alfonso sa pagsisinungaling ko ukol sa mga ibang bagay at pinatawad niya naman ako. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na sa edad mong yan ay nakikipaglaban ka na pala sa mga aswang. Pero maraming salamat talaga, Berhel. Salamat dahil iniligtas mo kami ng aking apo. At pati na rin sa iyo, Tonyo. Maraming salamat din. Walang anuman po yun, Mang Alfonso. Ginawa ko po yun dahil sa malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Salamat din po sa pagpapakita sa akin ng kabutihan. Nung pakiramdam ko po ay wala akong kakampi at walang tutulong sa akin. Karapat dapat ka naman kasing tulungan. Dahil unang kita ko pa lamang sa iyo ay alam ko na kagad na isa kang mabuting tao. Oo nga pala, Erika. Ano? Wala ka bang sasabihin kay Berhel? Maraming salamat, Berhel. Kasi iniligtas mo kami ni Lolo mula sa aswang. Humihingi rin ako ng tawad sa iyo sa lahat ng mga masasakit na salita na sinabi ko noon. Nagsisisi na ako na hinusgahan kagad kita dahil sa isa kang palaboy. Berhel, sana mapatawad mo ko. Di naman ako galit sa'yo, Ate Erika eh. Naiintindihan ko kung bakit nakakapagsalita ka sa akin ng ganun. Dahil sa marami kang hindi magagandang karanasan sa mga kagaya kong palaboy. At sana, maging aral ito sa iyo, Apo, na hindi mo dapat husgahan ng isang tao base sa kanyang itsura at katayuan sa buhay. Gaya na lang nitong si Berhel. Sinong mag-aakala na siya pa pala ang magliligtas sa atin at makakapatay sa aswang na napakatagal nang namemerwisyo dito sa lugar natin? Ay nako, siguradong marami ang matutuwa at hahanga sa iyo, Berhel, kapag nalaman nila ang kabayaniyang ginawa mo ngayong gabi. Nang sumunod na araw,
ay sinabi ni Mang Alfonso sa lahat ng tao ang ginawa kong pagpatay sa aswang. Siya rin ang nagpaliwanag sa lahat ng pagiging bertudis ko. Sobra ako natuwa dahil hindi sila natakot sa akin kahit meron akong kakaibang kakayahan. Bagkus ay nagpasalamat pa silang lahat sa akin at dun ko naramdaman kung gaano kasarap ang tumulong sa mga tao gamit ang aking espesyal na kapangyarihan at kakayahan. Isang hapon, mag-isa akong nakaupo sa labas ng bahay ni Mang Alfonso habang nakatanaw ako sa paglubog ng araw. Maya-maya pa ay lumapit sa akin si Mang Alfonso. Berhel, maka-istorbo lang. Parang ang lalim yata ng iniisip mo. Ayos ka lang ba? Mang Alfonso, ano ho kasi? Iniisip ko lang po ang tatay ko. Ang tagal ko na po kasing wala sa bahay at baka po lubha na po siya nag-aalala sa akin. Siguradong nag-aalala na yun sa'yo. Walang magulang ang hindi mag-aalala sa kanyang anak. Lalo na kung hindi niya alam ang nangyayari sa anak niya. Bakit? Gusto mo na bang umuwi sa tatay mo? Opo, handa na po akong bumalik sa amin. Pero hindi ko po alam kung paano po ako babalik eh. Ano ka ba naman? Huwag mo nang isipin yan dahil sasamahan kita sa pagbabalik mo sa inyo. Ako mismo ang mag-aatid sa iyo sa tatay mo at ako ang magsasabi sa kanya sa napakagandang bagay na ginawa mo dito sa aming lugar. Napakasaya ko sa sinabing yun ni Mang Alfonso. Kinabukasan ay bumiyahe nga kami pabalik sa lugar na pinanggalingan ko. Abot langit ang kaba ko nang nasa harapan na kami ng aming bahay. Sinabi ko kay Mang Alfonso na parang hindi pa pala ako handang humarap sa tatay ko. Pero sinabi ni Mang Alfonso na siya na muna ang makikipag-usap sa tatay ko. Mag-isang pumasok si Mang Alfonso sa bahay namin at habang nasa labas ako ay panay ang dasal ko na sana ay maging maganda ang resulta ng pakikipag-usap ni Mang Alfonso kay tatay. Maya-maya ay mas lumakas ang kaba ko nang lumabas si tatay sa aming bahay. Seryoso ang mukha niya nang lumapit siya sa akin. Inakala ko na magagalit siya pero laking gulat ko nang bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Nasabi na sa akin ni Mang Alfonso lahat. At ipinagmamalaki kita, Berhel. Patawad ko naging maigpit ako sa iyo, anak, at palagi kitang kinokontrol sa kung anong gusto kong gawin mo. Hindi ko naisip na meron kang sariling isip at damdamin. Patawad. Patawarin mo ko, anak. Tay, hindi po kayo galit sa akin. Matapos kong malaman ang lahat ng ginawa mo sa baryo ni Mang Alfonso, ay walang dahilan para magalit ako sa iyo. Isa pa, kahit hindi ko nalaman ang mga ginawa mo, ay hindi pa rin ako magagalit sa iyo, anak. Nung umalis ka rito, ay doon ko lang naisip na masyado akong naging mahigpit sa iyo. Kaya mas ginusto mong maglayas at magpakalayo-layo. Patawad, Berhel. Pangako simula ngayon, ay magbabago na ako. Basta't huwag ka na ulit maglalayas. Hindi na po ako maglalayas, Tay. At salamat po sa paggabay niyo sa akin. Dahil nagamit ko po yun upang tulungan ko po ang baryo ni Mang Alfonso. Habang magkayakap kami ni tatay, ay nakita ko si Mang Alfonso sa bukana ng pintuan ng aming bahay. Naluluwa, ngunit masaya siyang nakatingin sa amin ni tatay. Matamis akong ngumiti sa kanya at sigurado ko na kahit walang salitang namutawi sa aking bibig, ay ramdam niya ang taos-puso kong pasasalamat sa kanya. Mula noon ay naging maayos na ang pagsasama namin ng tatay ko. Tuluyan kong tinanggap ang aking tungkulin bilang bagong tagapagtanggol ng aming baryo mula sa mga aswang habang patuloy ang tatay ko sa paggabay sa akin.
Hindi ko rin kinalimutan si Mang Alfonso. Kapag meron akong libreng oras, ay dinadalaw ko si Mang Alfonso at pati na rin sina Ate Erika at Tonyo. Sa kasalukuyan ay wala nang pag-atake ng aswang sa aming lugar, ngunit nagagamit ko pa rin ang aking pagiging bertudes sa pamamagitan ng paggamot sa mga taong may sakit. At sa lahat ng aking mga pinagdaanan, napagtanto ko, Sir Blair, na may mga bagay talaga na kapag nakatakda para sa atin, ay hindi natin yun maiiwasan kahit na ano pa ang gawin natin. Gagawa at gagawa talaga ng paraan ng Diyos upang mahanap natin ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundo. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento, Sir Blair. Sana kahit papano po ay nakapagbigay ng aral at inspirasyon ang aking karanasan sa inyong mga tagapakinig. At bago ko po tapusin ang aking sulat, ay gusto ko pong sabihin sa lahat na palagi nating piliing maging mabuti. Muli, ako po si Vergel at pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoong may kapal. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Hanggang sa muli, mga idol.